Hello po sa mga coin fanatics natin dyan. Welcome again to my YouTube channel. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe. At pakipindot na din po yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos po natin. So guys, ang itatopic po natin ay yung non-magnetic na 1999 na BSP 25 centimo po. Yan po, 25. Pero bago po tayo magsimula, shoutout po muna kay Mr. Ed Peralta. Siya po yung nanalo ng ating katuwaan na 300 pesos na GCash. Yan. So, yun po. Congratulations po. Maliit na halaga lang po yung katuwaan lang yan. Pero susunod po, gagawa po tayo ng iba pa pong katuwaan natin. Yan. Okay, so para po yan sa mga coin fanatics natin. Small amount pero pwede na, di ba? Pang load, 300 pesos yan. So balik po tayo mga coin fanatics to sa isa sa mga request ng ating mga coin fanatics. Okay, so yung 1999 nga na non-magnetic na PSP 25 centimo. Okay, so meron po ako ngayong dalawang hawak na dalawang version yan, okay, ng 25 centimo natin. Bakit dalawang version? Iisa lang yan. Yan ang magiging tanong nyo sa akin guys. May tinatawag po tayo na yung mga XF or yung mga uncirculated, saka yung mga weathered or yung mga good variant lang ng mga tag dito collection natin na 25 centimo. Ano ba yung mga most likely na nagiging rare sa mga ganyan? Yan po yung topic natin ngayon, okay? So, yung ganito pong version ng 25 centimo ay nirelease po siya from 1995 to 2003 na version. So, yun yung circulations para po dito sa BSP non-magnetic na 25 centimo natin, okay? So, meron po siyang circulation percentage na 16%. So, malapit na po siyang mawala. So, I know, mahirap pong hanapin ang 1999. Diba? Kahit tingnan nyo po dyan sa mga lumang purse ninyo or yung mga lalagyanan ng barya, mahirap po makahanap na ng 1999. Although, si Nomista ay nagsabi siya na 16% na meron pa po sa circulation. Pero 16% is a small percentage kung kukumpare sa 100%. So, malapit na po talaga maubos yan. So, ganito pong version is meron po siyang number na N1682. Yan. And meron po siyang reference number na KM271. So, may mga nagtatanong, Mr. E, saan ba yung mga number na sinasabi ninyo? Yan. So, yan po yung mga sinasabi natin ay tinatawag po nating mga batch number. Yan, kung kailan po siya na-release. Parang ID number niyo pag nasa school po kayo, 'di ba? So, literally, meron po siyang authentic or yung identity na para sa inyo lang. Yan. So, ganun din po sa mga coin. Kaya ako po sinasabi sa inyo yan. So, pero hindi po yun yung itatopic natin, okay? So, ang itatopic po natin is yung pagka-rarity na ng 1999. So, bakit rare? Yun. Okay. So, tignan natin sa likodan. So, sa mga BSP series na ganito po, na 25 centimo, meron po siyang tinatawag na tatlong reverse die, R1, R2, and R3. Okay. Kung titignan nyo sa configuration ng tatlong range variant ng R1, R2, and R3, makikita nyo po ang cogwheel niya ay shallow. Ito po, yung hawak ko ay hindi po siya shallow. Configuration po siya ng R3. Yan. So, maraming nalilito po ng mga coin fanatics. Mr. E, bakit ganun? Bakit merong configuration na shallow, tapos meron naman lumalabas dun sa mga non-magnetic na hindi naman kasama dun sa mga magnetic? Bakit yung magnetic, iisa lang yung configuration ng R1, R2, and R3? Nagkakatalo lang sila dun sa mismong text. So, tignan natin, mga coin fanatics. Ito. Yung E sa Bangko Sentral, magkaiba. Yan. Yung sa version ng variant ng R1, R2, and R3, yung letter E nila hindi malaki.
yung pagkaka-font ng text. Yan. Hindi siya malaki. Dito po malaki po siya. Halos dumikit na po siya sa may center. Yan, sa gitna ng E. Halos humalik na siya doon. Doon po sa version nila, magkaiba. Masyado siyang magkalayo. So, wala po akong sample dito mga Coin Fanatics kasi ito po yung tinatopic natin ngayon na variant na non-magnetic. Okay? So, bakit ganun? Bakit kayo numista? Walang ganitong configuration. Yung configuration lang nila is for the magnetic version lang. Yung magnetic version po nito. Shallow po yung dito niya. Yan. So, dun po karamihan ay medyo nalilito sila. Pangalawa, makikita nyo po yung numbering po dito sa ilalim na 1993. Yan. Iisang version lang po ito na 1999 pero magkaiba po ang sequence numbering saka size ng 1993. Sorry, 1993, hindi 1999. Okay? So, tingnan nyo po yung number 1 na itong nasa baba at itong number 1 na nasa taas. Magkaiba po, di ba? Magkahiwalay siya. Saka yung size ng 9 sa size dito sa baba, mas malalaki. Compare nyo dito. Okay? So, yun po yung configuration niya. Then, dun po sa version ng magnetic, okay, meron po silang tinatawag na yung planchet thickness. Okay? Although sinasabi nila na mas makapal daw yung magnetic sa non-magnetic. Pero nung tinignan po namin ito, halos pareho lang. So, siguro yung record na yun is mga Coin Fanatics, yung mga hawak po ninyo is yung tinatawag na mga error planchet. Yan. So, hindi dapat talaga siya na dun tapos naidamay lang siya or naisama lang siya dun sa batch na yun. Kaya ganun po. Okay? So, yung mga ganito pong coins na version na 1999, lumalabas po yan, okay? Mga pinakamataas sa 50 pesos. Pero yung ganito pong version na 1999, ang magre-range po niya sa isang peraso lalabas po yan ng mga 200 to 300 pesos. Yan sa mga ibang mga kolektor. Tapos yung papala yung isa, ang hinahanap po nila yung naka-weathered. Hindi nila masyadong tinitingnan yung tinatawag na uncirculated or makintab. So titingnan nyo po yung ganitong, yung para siyang antique. Yan. Kadalasan ganito po yung hinahanap ng mga ibang mga kolektor. Yan. So yung 25 centimo mo, so pwede nilang kunin ng 200 to 300 pesos, diba? So hindi na masama. Pero yun nga, kung ikaw ay isang kolektor, bakit mo ibibigay, diba, ng ganung presyo? Kasi once na tumagal po yan mga Coin Fanatics, once na naging uncirculated na siya or demonetized na yung physical value na mismo pera na yan, mas mataas pa dun sa 200 to 300 pesos syempre. Lalo na kung meron magkakaroon ng interest ng isa sa mga coin buyers natin na talagang gusto niya yung kunin yung ganun or mayroon siyang paglalagyan or meron siyang collection na kailangan niya mabuo. Diba? Mas mataas yun. So, depende po sa usapan ninyo. Yan. Okay? So, yun po. Mga Coin Fanatics, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Meron po kaming Facebook page sa The Coin Digger Mr. E. Dun po, pwede po kayo mag-post na mga for selling ninyo. Kadalasan po, hindi po talaga nagre-reply yung mga buyers po natin doon sa portal, okay? Kasi ayaw po nilang dumugin sila. Ayun, yun po lang din naman iniiwasan ng iba. Pero yung iba po hindi po nasasagot dahil sobrang naglalag na rin din po yung page at medyo tumataas na po yung ating mga followers, okay? So, going 7,000 na po tayo sa mga followers natin sa Facebook page. Yay! So, congratulations po sa atin, okay? So, dun po legit po na may bumibili po
Okay, so hindi po tayo bogus doon. Yan. So, yun po, mga coin fanatic, sana po may natutunan po kayo ulit regarding po dito sa ating incoming na rare na 25 centimo na 1999 version ng BSP. Yan. Okay? Maraming salamat po.